The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Pastor Jeff, good morning. Saan ka na traffic? Ay, andun na sa sasakyan pa rin. Kamusta, Pastor? As always, umalis tayo na alas 6 sa Cainta. Nandito pa lang tayo sa PGA EDSA. Grabe, ilang oras? So, ilang oras na biyahe mo? Magtatatlong oras na, tama ba? Magtatatlo na. Yes, nandito pa lang tayo sa Annapolis, Green Hills. Magaling. Oh, pero hingang malalim ang lagi mong turo sa amin dahil yung mga ganyang klase ng eksena ay talagang wala na tayong magagawa dyan. Tama, Pastor? Minsan tama, minsan mali. Joke lang. So, saan ba ang punta mo, Pastor? Saan ang pusta mo? Saan ang punta? Pag Tuesday kasi, office day natin yan sa Makati. So, kaya dapat 9 o'clock nandun na ako. Alam ko na, Normally Pastor. naman, I have a maabot suggestion for you para hindi 3 oras ang biyahihin mo pagka Tuesday. Mag-Airbnb na lang ako doon. Hindi, sabayan mo si Manong Ted. Alas 2 pa lang bumiyahe ka na. Para sigurado mga 4 nandun ka na. Or 3 lang. Sigurado alas 3 nandun ka na. Correct. Kaso marami tayong ganap din sa gabi. Oo nga, kailangan ng pahinga. Pero katulad ni Pastor, yung mga nakatutok sa atin ngayon, stop sa EDSA. Kaya umaga nga, sama ng loob ko eh. Bakit? Bakit naman? Sabi ko kay Direct Joey, Late ka? Late ako. Anong oras ka na naman dumating? 4:04. Lo, kita mo yun? Okay yan naman dito. Kanina umaga. Paaga ka ng paaga. Parang nung una parang 4:50, Sabi ko kay Aaron ka na. kanina umaga. Aaron, Alam mo, sorry on na-late our ako. 5th year, sa tingin ko baka alas 3 ng umaga, nandito ka na. Pastor, 4:04 late pa daw siya. Pero ang programa po namin alas 6 ng umaga. Iyang hiya naman ako. Kasi nga naman siya, Pastor, 7 p.m., sleep na. Anyway. Sige, so Brad, ito na. Higit sa lahat po, no, sa lahat din po ng nasa traffic ngayon. Alright, mga bagay na wala tayong control, pero definitely po, ito ang magandang balita po para magkaroon tayo ng kahinahunan sa ating kaisipan. Go ahead, Brad. Oo nga, Brad Ted, medyo challenging din talaga mga traffic sa umaga. Meron kasi kung mga funeral sa gabi and all, kaya tayo rin ay nagka-counseling pa hanggang gabi talaga. Mahirap talaga pagka maaga yung biyahe. But anyway, kagagaling ko lang sa isang funeral, Brad Ted, medyo quite disturbing kasi nga namatay sa motorcycle dito sa Marcos Highway, labas lang ng village ng PhilInvest. So parang na-side swipe ng isang dump truck and then tinakbuhan pa and all. So nakakalungkot pag ganun, 48 years old, full gear, big bike. And then the following day naman, isang bata naman din, kaibigan namin, leukemia naman at the age of 8 years old, nakapag bone marrow transplant na and all. And parang lahat yun tumatakbo sa isip mo. Grabe Lord, talagang yung buhay dito panandalian lang. Kaya na-inspire lang ako by sharing with you yung Salmo 90 verse 12. Sabi nito, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Si Moses po nagsulat na to in English, sabi, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ang ganda po na sinabi dito ni Moses. Since maiksi po ang buhay, minsan di tayo aware, ang dami nating mga ginagawang bagay na wala naman talagang, alam mo yun, walang impact o walang kwenta kung baga, no? Ang tinuturo po na to, let's take a moment to consider na ang buhay ay maiksi lamang. This is a powerful verse po na ang pagstay natin sa mundo ay maikli at panandalian. Sinasabi ni Moses, make the most out of it. Kailangan may wisdom ka na gamitin to na tama yung pagkakagamit mo. It means we should intentionally, right, make every effort, make every day count. Instead po na nako-consume tayo araw-araw ng worries, ng fear, ng stress, ng maraming distraction, dapat natin tanongin yung sarili natin, am I living a life that honors God every day? Nag-i-invest ba ako sa what really matters? Relationship, okay, serving others, loving others, forgiving others, growing in faith sa ating Diyos. Kasi nga po, madalas, busy tayo, we're chasing after things na hindi naman talaga tatagal, right? Wala po masama yumaman.
Pero sa pagyaman mo ba, paghabol mo ng pera, nasa-sacrifice mo ba yung integridad mo, nasa-sacrifice mo ba yung relasyon mo sa Diyos, sa paghabol mo ng katangyagan, yung fame, right? Gusto mo ng mga likes sa Facebook, gusto mo ng YouTube followers, to the point na talagang clickbait mo yung mga content mo kahit makapanira ka ng kapwa, di ba? O yung mga natawag ni Chacha na cloud chasers. Kung anong sikat, sasakyan kahit makasira at walang konteksto. Sinasabi po ni Moses, ipamuhay mo yung araw mo that glorifies God every day. Kasi po, life is short. Hindi natin alam kailan ba matatapos siya. May mga kilala ko, mga kabataan, nauubos ang maghapon, puro games. Parang 24, 48 hours a day, puro social media, games ng games. Sabi ko, sinasayang na itong mga kabataan na ito yung buhay nila sa mga walang kwentang bagay instead of helping yung magulang sa bahay and all. So today, gusto ko lang po kayo i-challenge, huwag mag-focus sa mga temporary na bagay. Kung nakafocus ka man sa temporary, gamitin mo yan for eternal glory. Gamitin mo yung pera mo para makatulong sa kapwa, be generous in all occasion. Spend time with God, serve others, yan po mga dapat nating gawin. Again, tapusin ko lang po yung aking verse ulit. Okay, Salmo 90 verse 12. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Lord, maraming salamat dahil itong reminder na to ay para sa lahat. Dahil Lord, dito sa lupa, with 70 years na average lifespan ng Pinoy, Lord, napakadali. 25,000 araw lang to, Lord God, pag tinignan namin. And yet, Lord, may mga tao namumuhay sa galit, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa unforgiveness, namumuhay sa takot at mga worries. Lord, tulungan nyo kami to live for your glory, to have faith in everything that we do, and do everything, Lord God, para sa iyong kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, maraming salamat po muli sa araw na ito sa pakikinig po ng napakagandang aral muli mula kay Brad Jeff. Lord, salamat po sa araw na ito. Kami po'y nananalangin para po sa pag-unawa sa mga nangyayari po sa aming kapaligiran. Kami po'y nananalangin para po sa fortitude sa aming pagmimisyon. We pray, Lord, para po sa lahat ng mga biktima ng kalamidad na ngayon po'y nahihirapan sa kanilang pagbangon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brad, sa panibagong araw na naman po at panibago pong aral na aming natutunan at napapanahon talaga. Brad Jeff, yung mga binabanggit mo na yan na maging Amen. Ano tayo, Life Brad? is short. Maging karapat dapat tayo. Deserving sa biyaya ng buhay today. So, Brad Jeff, it's a long... Okay, Yeah. Go ahead, Brad. Ted, kaya sinabing pag today is a present, di ba? Present day. It's a present. It's a gift. Regalo ng Diyos. Kada araw na humihinga ka at gumising ka na buhay ka, it's a gift. Ang tanong, paano mong gagamitin yung regalo ng Diyos sa'yo na 24 hours today? Yun ang tanong. Nako, Brad Jeff, ang sarap pag-usapan yan. Kung wala ka lang biyahe ngayon, pag-uusapan natin yan kaso... Yan ang masarap pag-usapan sa andyan traffic. ka pa lang, wala ka pa sa Ortigas, mahaba-habang biyahe pa yan. Yes. Yes. Okay, Brad. Mahaba ang buko sa EDSA, Ted. Mahaba buko. Oo nga At saka mukhang humaba balbas mo. Baka tama-tama yan. Pagdating mo doon, para ka na si Moses. Buti hindi si Santa Claus. At si Moses, oo. Sige, salamat, Brad. Mag-iingat ka and we pray for patience. Yan. Sa mga panahong ito. Salamat, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.